Yon! So, good day everyone. Once again, this is Doc Rod Dantay, a certified mental health trainer. For today's video, pag-usapan naman natin ng mabilisan lang ulit ang isa namang teorya ng psychology that talks about the 5 major personality traits. 5 yan. Tingnan mo sa discussion na ito kung nasaan ka dito. Ikaw ba ay meron ditong high regards or low regards? Tingnan natin. No? So, number 1, yung O. Actually, ano to? Ocean ang acronym natin dito. O, meaning to say, openness. Ikaw ba yung uri ng tao na mataas dito ang regard mo, na ikaw ay handang sumubok, halimbawa, sa pagkain, no? Very adventurous ka sa mga pagkain. When you go abroad, you try street foods at iba pang mga pagkain na bago sa iyong panlasa. Tumitikim ka ba? O kaya, sa mga new adventure sa buhay, ready ka bang sumubok ng mga tasking na hahamon sa iyong kakayahan? Kapag naman mababa dito ang iyong regards, maaari naman na ikaw stick ka lang. Halimbawa, sa isang sabon, kung gusto mo lang safeguard, ayaw mo na sumubok ng iba pa mga beauty soap. Halimbawa, meron kang gustong putahe, luto, hindi ka nagkasawa doon, yun at yun lamang. Kumbaga, you don't take the risk anymore. Kumbaga, kampante ka na doon. So, yan yung dalawa sa openness. Yun namang C, ibig sabihin naman ito yung consensusness, na kung saan, ikaw naman yung tao na nagpaplano, meron kayong gagawin, o teka lang, pag-usapan muna natin, pagandaan muna natin, baka tayo dyan madapa o baka tayo magkamali. Pag naman sa kabilang side ng consensusness, sige, gawin na natin yan. Ngayon na, baka gawin pa ng iba yan. Mga ganon. So may mga plano magkakaibigan, diba, gusto nyo biglaan lang para matuloy, or ikaw naman gusto mo, kailangan planuhin mabuti para kung may pupuntahan tayo, anong itinerary, saan tayo tutuloy, saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan. So, saan kayo doon sa dalawang ngayon ng iyong personality? Sa letter C ng consensusness. Yun namang E, yun namang pagiging extraversion, no? Dalawa kasi yan. Isang extraversion na kung saan ikaw ay outgoing, social, na kapag marami kang kasama, nasa grupo ka, ang dami mong idea na naiisip, ang dami mong nako-contribute. Kapag solo ka naman, parang wala kang maisip, parang naboboring ka. Yun namang kabaliktaran, yung introversion yan, mas nakakapag-isip ka pag solo mo. Yung wala kang ibang kausap, ikaw lang, mas marami kang nagagawa, kung isa kang novelist, no? Marami kang nagagawang mga craft mo. Saan ka doon? Ikaw ba ay mas nakapag-isip ng maraming idea pag marami kang kasama sa grupo, o gusto mo mapag-isa ka lamang? But it does not mean na hindi ka isang tao na social being, no? Kumbaga, maaaring may mga part na ganito sa personality mo, mas pinipili mong mapag-isa. O kaya, may part ng personality mo na gusto mo meron kang kahuntahan habang meron kang pinag-iisipan na proyekto. Yung sunod naman, yung agreeableness, no? Yung agreeableness, ikaw ba yung tipo ng tao na you always cooperate? Ikaw ba yung tipo ng tao na ikaw ay nakikipag-commit sa mga kausap mo? Maaaring yan ay tungkol sa isang professional or personal development. Kapag mababa ka naman dito, ang regard mo naman, ikaw ba yung mahilig kumontra? No? Basta may nakita ka sa social media, kukontrahin mo agad. May proyekto ang isang kilalang politiko, kukontrahin mo agad. Kumbaga, negative ka kaagad. Anyway, yan ay iyong opinion. So, sa iyong agreeableness, maaaring may nakita kang isang proyekto, pwede mo siyang i-appreciate, no? Pwede mo siyang tingnan sa isang positibong pananaw. So, pag sa agreeableness, halimbawa, sa personal mo naman, it will reflect on you kung ano yung pinupost mo sa Facebook, no? Kung ang pinupost mo sa Facebook, puro hatred, no? Puro negativity. Paano pa mag-a-apply ka ng trabaho? O makita ng employer mo,
background checking ka, nakita sa social media mo, puro rant, no? Anong isipin ng employer mo? Naku, baka sa company ko rin, puro ito rant. Kaya sometimes, you need to balance, no, yung iyong personality traits. Lalo pag iba kapag halimbawa, sa personal mo ng buhay, maaaring magaling kang manita sa Facebook, pero pagdating sa personal mong buhay, na-apply mo ba? Di ba? So, sabi nga sa psychology, may tinatawag tayo diyang introspection. Know thyself. Sabi ng Buddhism, to know other people, you are wise. But to know yourself, you're enlightened. So, sa agreeableness, no? Tignan natin kung ano ba yung ating mga nababasa sa social media, tingnan mo, no? Kung paano ka dun magko-comment at magbibigay ng iyong sariling opinion. Ayan. Think before you click. And last, yung tinatawag na neuroticism. Ito naman, medyo ito ay on a negative side, no? Ito yung mga emotional instability mo, ikaw ba ay madaling ma-stress, no? Ikaw ba ay madaling ma-depress, no? So, kung mababa ka dyan, ibig sabihin, positive yun, no? Pag mataas ang yung neuroticism, sabi nga ni Karen Horney, meron tayong tendency, no? Na to move towards people, to move away from people, or to move against people. Ba? Yung panguli, yung medyo hindi magandang magiging result ng iyong depression na bungguan ka na, makikipaglabang ka na sa mga tao na hindi umaayon sa iyong pananaw o paniniwala. Either way around yan, no? Maaaring na-depress ka, yung ibang tao naman tuwang-tuwa sa depression mo. O maaari naman na ikaw naman, no? Ang matuwa sa tagumpay ng ibang tao. Saan ka doon, no? Sa mga sinabi ko kanina, tingnan mo, mag-reflect ka. Saan doon ang mababa ka, saan doon ang mataas ka. Ngayon, kung saan doon yung mababa ka, i-improve mo. Kung saan naman yung nakita mong mataas ka sa kabilang side, i-sustain mo, i-maintain mo, i-develop mo pa. So, yan, ang ating quick session for this day, Ocean, 5 personality traits. I hope that you have learned something. Until next time, once again, this is Doc Rod Dantay, ang inyong gabay at ang inyong katuwang, ang inyong kaibigan sa mundo. Hindi lamang lang pagtuturo, kundi dito na rin sa social media. Bye-bye!